So yun, what's up, good day, hello mga idol. So ngayon mag-unboxing tayo ng crossover. Tingnan natin kung maganda ba itong nabili natin. So mamaya sa sound test natin itong mga idol at bubuksan natin yung loob na to para makita natin yung itsura ng kanyang board. Buksan natin. So ito lang laman ng kanyang board mga idol. Merong cord, AC cord, tapos yung mismong crossover at yung kanyang manual. So itong tatlo lang na to ang laman ng kanyang box. Ito na ating crossover mga idol. Ang brand niya ay D-Wahab. So maraming nabibili naman na crossover na DBX, new box. So, marami sa online na kaya lang may kamahalan yung mga yon. 1.4, 1.3, 1.2. So ito ang presyo na to ay nasa 1,000 plus. Ayan. Ayan yung presyo niya, no? So bakit nga ba ito ang binili ko? Kasi technician tayo mga idol. Alam ko ang board na yan ay parehas lang, no? Mapa DBX man, mapa new box ang brand. So isa lang board niyan, parehas yan mga idol. Kaya dito tayo sa mura, hindi ako tumitingin sa brand kasi same quality rin yung tunog yan kapag ganyan yung piyesang nakakabit. Bali, marami na rin kasi tayo nabuksan na DBX new box. Yung nakaraan may new box ako nabuksan. Ano lang naman yun na wala namang sira. Kumbaga kakarating lang, pinatesting lang sa atin. Tapos binuksan ko na rin na kinausap ko na kung okay lang buksan, titignan ko lang loob. So yun, same lang siya doon sa DBX yung new box. So ito, hindi ko alam kung anong loob na to, pero I think same lang to sa DBX din yung loob. Kasi technician nga tayo, no? Parang TV lang yan mga idol. Yung mga TJ Pro, Tosonra, mga JMS na TV, same board lang sila, no? Kahit yung sa mga flat screen na TV, yung mga Ace, mga halos same lang yan mga idol. My View, yan, parehas lang ng board. So ito ay mabigat din mga idol, oh. Mas mabigat pa nga ata to sa new box at makapal yung kanyang mabigat din. Mabigat yung kanyang frame. So pag nagbili kayo ng mga ganito, mas okay na kung doon kayo sa mura. Huwag na kayo tumingin sa brand kasi ang board na to ay parehas lang, no? Basta 234XL ang brand. Maliban lang sa mga mamahalan, yung mga branded talaga tulad ng Live. So iba na ang board nun. Yung mga Pro Stock, so iba na ang board ng mga yung mga idol. Medyo may kamahalan na yun. Nasa 3K ang presyo nun or lampas 3K plus. Pero pag dito sa low brand lang na bibilihin nyo, mga DBX, yan binabanggit ko na yung name, no? DBX, new box, itong D-Wahab o kaya yung isa, yung parang anong tawag nun, Professional Dragon ba tatak nun? Basta meron kasi yung magkakamukha naman yan sila, makikita mo naman. So isa lang ng board yan, iba-iba lang yung brand. So syempre kung iisa lang sila ng board, iisa lang rin yan ng tunog. So hindi ito sponsor mga idol, no? Binili talaga natin. At hindi ito panira sa ibang brand dahil sinasabi lang natin yung totoo na same board lang sila kahit anong bilhin nyo. So nasa sa inyo naman yan, no? Kung gusto nyo ng DBX, so pwede nyo naman bilhin. Kung gusto nyo ng new box or Johnson, so pwede nyo naman bilhin. Basta sinabi ko lang na same board yan sila. So sa likod, sa DBX may nakasulat dito na DBX, no? So dito wala, blanco lang siya. Pero same sila sa input and output, pati mga switch. So yung switch niya dito nakamono kapag nakaangat yung isa, tapos nakalubog yung ito. Yan, nakalubog, nakaangat, mono ang gagana. Pero pag dalawa nakalubog not valid. So kapag stereo 3-way, so parehas nakaangat,
Kapag stereo two-way, so ilulubog nyo yung nandito. Kapag ayan, low frequency natin, yan, ito yung normal at sub. Ito mayroon ditong times 1 kapag nakaangat, kapag nakalubog ay times 10. So same lang sila sa same lang sila ng output at mga switch. So sa harap tingnan natin. Yan, same din sa harap. Mas maganda pa nga ang pihitan na to mga idol, no, kumpara doon sa, hindi ko lang matandaan parang yung sa new box parang straight lang siya kapag ginanon. Wala kang mararamdaman na magaras. Ito may nararamdaman kayo. Kapag iniikot mo siya, parang magaras na yung humihinto-hinto, ayan o. Sa new box yung pagka-test ko ay parang hindi ko matandaan na kung mga naka-new box kayo, correct nyo na lang ako kung ganito rin yung potentiometer nyo. Kasi ang pagkakatanda ko is straight lang siya, kapag binolium, madulas lang. So ito, parang humihinto. Ayan o, maririnig nyo yung yung tunog. Yan. Alam niyo yung kada pihit nyo may pumipigil yan Yan. May ganun siyang feature yung kanyang potentiometer, no. Yan, dito mayroon tayong low cut. Yan. Invert. Ganun din sa kabila. Same lang naman, no. Ganun din dito. So kung ano meron dito sa channel A or sa channel 1, ganun din dito sa channel 2. Ito yung mono natin, yung dilaw. Pag naka green, stereo. Yan, wala nang yun lang naman. Ito yung gain natin, ito yung sa low mid, ito yung sa mid high, ito yung low output, ito yung mid output, at ito yung high output. Kumbaga ito yung volume ng high, ito yung volume ng mid, ito yung low. At ito yung pinaka-frequency nila, kung anong frequency gagamitin mo. Kapag nakalagay dito, syempre, gitna lang, low mid. Kapag dito naman, parang nasa mid or low lang ang gumagana. So mamaya testing natin, no. Tapos ito ay mid high. So ito yung sa mid high, ito yung sa low mid. So dito nyo siya ititimpla. So buksan natin mga idol para makita nyo yung loob, no. Ito pala, yung cord nya, same lang sila ng nipis sa kasi mahina lang naman to sa wattage. Okay lang to. Okay lang ganito kahit 10 ampere lang. Yan, 10 ampere lang siya. Maximum 10 ampere yung kanyang cord. So parehas lang sa DBX at new box. Yan. Ganun na rin kanipis. Pero yung sa sa may live makapal mga idol, kasi nakita ko na yung sa live, nakabukas na rin tayo ng live. Yung sa live magkahiwala yung board sa harap at sa likod. So ito, sa tingin ko magkasama na to, tulad sa DBX. Sa DBX kasi isang board na to mga idol. Ganon din sa new box, isang board lang rin dito. At tingnan natin to kung isang board lang rin. Kasi sa live, board dito, tapos may board dito, tapos may flex lang na naka-connect. Ayun yung board ng sa live. Ang sa Pro Stock ay iba rin. So dito tingnan natin kung ganon din ang itsura ng board niya sa mga low brand na crossover, pero ito kasi yung pinakamura, no, kaya ito ang binili natin. Tingnan natin kung tama yung hinala natin, kung buksan natin. So, hanapin ko lang yung Allen rings mga idol. Cut ko muna yung video. Allen rings kasi yung tornilyo dito sa harap. So ito na mga idol ang loob ng ating crossover. So yan. Tama nga hinala natin na same lang sa DBX. So kung may DBX kayo, picturean nyo na tong ating board.
para makita nyo same na same. Nandito yung mga resistor. Yan, may IC dito na 16 pin resistor. So tingnan nyo ang pagkakaiba. So nagkaiba lang ng kulay sa switch. So ang pagkakatanda ko, blue yung switch nun, pero ito ay parang sky blue. At gold yung cover ng potentiometer, pero ito ay silver. So yun yung pagkakatanda ko, no. So tignan nyo na lang kung naka DBX kayo or naka new box. So tignan nyo ang pagkakaiba. So parehas sa parehas. So dito nagkaiba. Yung transformer na to nakatayo. Sa DBX ay nandito sa gilid na katornilyo. At saka yung ginamit na regulator ay nandito sa DBX. Ayun lang naman, parehas din, nilipat lang ng pwesto. Ayan yung capacitor. So supply lang kasi yan, no? Nilipat lang dito. Pero pagdating dito, same na. Ayan. Parehas sa parehas mga idol, walang pinagkaiba. So dito na kayo, kung ako sa inyo, dito na kayo kasi dito nasa 1,000 plus lang, no. So sayang pa yung 200. Kung halimbawang tag 1.2 or tag 1.4, sayang pa yung 400. Same lang naman yan ang tunog kasi same lang yan sila ng IC na ginamit, same lang rin ng board. Nagkaiba lang talaga dito sa brand. Pero mabigat siya mga idol, oh. Siguro mga sa 1 kilo rin siguro, pero hindi ko lang sure, wala tayo timbangan. So testing na natin to, sa sound test na natin. Nakita nyo na yung board natin. So pakita ko na rin pala yung IC para kung halimbawa nasunugan kayo ng mga IC ay alam nyo yung part number. So lagyan natin ng flash. So yan. So same lang yan lahat. So ayan yung mga ginamit, no. So same lang yan yung yung mga 16 pin natin. 14 pin lang pala. 2, 4, 6, 7. 14 pin. Same lang yung mga part number nila. Dito. Dito. So same lang yan, no? Kasi input lang naman yan eh. Kung ano meron dito, meron din dito. Tapos dito. Yung potentiometer. Yung mga resistor, baka kailangan nyo. Ayan yung part, ayan yung value ng mga resistor. So kahit mapa DBX, no, same lang yan ng value. Kahit tignan nyo pa 100%, dahil technician nga tayo, no, na alam natin na parehas lang yan ng board, pero mura. Ayun lang pinagkaiba nila, yung presyo. So sara ko na mga idol. Sara na natin to mga idol para matesting na. So ito yung ginamit niyang regulator. Yan, 7915 at 7815. Negative 15 volts at positive 15 volts. Yan. Ibig sabihin 15 volts itong transformer. 18.5 pa nga eh. Tama pala, lampas pala ng 15 volts kasi i-convert niya pa ng 15 volts. Yung 18.5, paglabas niyan, mas mataas pa yan. Times nyo sa 1.4 para makuha nyo yung DC. Then, i-convert niya ng 15 volts para nakapix yung supply natin ng 15 volts. Ayan. Sasara na natin mga idol para ma-sound check na natin. Isa-sound test na natin tong crossover natin. Kapag low mid, dito natin i-input, no? Tapos kapag high, dito sa kabila. So, try muna natin to low mid. Wala pa nakakabit yung tweeter natin. Kasi isa lang yung amplifier natin. May nakasulat naman sa likod, not use. Pero pwede dyan mag high, pero not use. Kumbaga, kapag naka low mid ka, malabong makukuha mo yung high dito. Medyo mahirap. Yan. High to eh, pero not use. So, dito tayo mag high sa kabila. Tapos, dito yung not use naman. Yan, not use. So yung low mid mo naman dito hindi mo pwede gamitin. So dito ka naman mag-high. So ganun siya, no. Mahirap kasi kunin yung kapag nagamit ka ng low mid dito. Tapos yung high, so may bass na.
So magkakaroon ng bass yung ilalabas nito, kaya baka masunog yung tweeter mo. Kaya kung high lang, so dito natin gagawin yung low mid natin sa kabilang side sa channel 1. Tapos ito papunta na to sa high ng amplifier, ito naman papunta sa mid ng amplifier, ito yung sa low ng amplifier. So sa ngayon magkasama lang sila dito. So yung low ginawa natin dito sa right, tapos yung left natin ay yung low ay yung mid natin. So try natin mag sound check gamit itong kay DJ Christian Nave. Ang volume ng ating AB735 ay ito lang, 9 o'clock. Tapos sa potentiometer naman, ito yung sa low mid natin, ito yung sa high natin, pero mamaya na natin gamitin yung high kasi low mid lang yung ano natin. Yan. Diyan lang, wala pa sa 0. Mga 10. Yan. Wala pa siya sa 0, no? Play natin yung music. So palit tayo ng kanta mga idol, baka makapiright pala tayo. Ito na lang, Macarena. So bago ang lahat, pakinggan nyo muna yung low. Tanggalin natin yung sa mid. Tapos mamaya saksak natin yung sa mid. Tanggalin naman natin yung sa low. Low lang yan. Layo tayo. Medyo mahina lang yung amplifier natin, no? Mahina lang amplifier natin, naka 9 o'clock. Ayan yung low nya. So umuuga yung lamesa ko. Try naman natin yung sa mid, kung ano bang tunog ng mid. So balik lang natin to para same sila na music. Ito naman sa mid, may boses na. So ayan yung sa mid natin mga idol, no? Yung tweeter natin hindi nakakabit, no? Wala tayong tweeter kasi kulang yung amplifier. So mid lang yung nakasaksak dyan sa box na yan. So pagsabayin natin yung low mid natin, kung ano bang tunog nila dalawa. So try natin pagsabayin naman yung low mid. So mahina pa yung ating ating amplifier. So try naman natin yung high natin mga idol. Lipat lang natin to dito sa high. Then lipat natin to. Bale ang tutunog naman yung low at high natin. Tatanggalin lang natin tong speakon. Lipat natin sa high. Ito tweeter to. Check natin. Tanggalin muna natin tong low natin para marinig nyo yung tunog ng high. Ito yung high natin, eh. Ayan yung high natin, no? Kalansing. Kung gusto nyo lagyan ng boses, ito, ihitin nyo lang tong mid high natin. Diretso nga ang low, eh. Yan. Lagyan nyo ng konting low para magka boses. Kung gusto nyo kalansing lang, pwede nyo tong taasan, kalansing lang, mawawala yung boses. Yan. So sa ampli na lang kayo mag-a-adjust nyan kapag ganyan.
Adjust nyo na lang ampli para lumakas. Total kalansing lang naman to, pambuhay lang. Adjust nyo tong ampli. Lagay nyo sa 12 o'clock para lumakas. Ngayon, kung gusto mo may boses, so balik nyo lang tong potentiometer natin. So masakit lang sa tainga yan kasi mga idol kasi pantay sa tainga ng tao. Kumbaga pag dumaan ka dito sa harapan na to, yan, no, ka-level ko lang. Kaya masakit siya sa tainga. Kailangan nasa taas pa siya, no. May isa pa dapat tayong box na ipapatong para nakaangat ito. Kailangan talaga nasa taas yung mid-high natin. Pero malinis yung tunog niya, yung kalansing malinis. Kung gusto niyo lagyan boses ng kaunti, pwede rin. Dito, adjust nyo lang tong mid-high natin ito. Pag lamang sa mid, so magkakaroon na tayo ng boses. Kapag lamang sa high, puro kalansing lang yan. Volume natin yung amplifier. Ano? Yan. Pag nakasagad, puro kalansing. So kapag medyo may boses na. Kasi magiging mid na siya. So sa high tayo nakasaksak. Ngayon, try natin lagyan ng bass or low kung anong tunog niya kapag may low siya kasama tapos high. Kanina pinagsama natin yung low at mid eh. Ito yung high natin. Lagyan natin ng volume. So parang may kulang siya kasi wala tayong mid. Mid naman yung nawala kasi wala tayong amplifier, extra amplifier. Kahit dalawa lang sanang amplifier pwede na eh. Para sa dalawang box. So try natin ulit patugtugin, inulit natin yung tunog, yung sound. May kalansing na siya pero walang mid. So maganda mga idol. So pasok tayo sa loob, ulitin natin. Tignan natin kung nagbabibrate ba ang bubong. Naka 9 o'clock tayo dito. Play natin pala. Tingnan natin yung bubong. Pakinggan natin yung bubong. Pasok tayo sa loob. Wala pa tayong mid, no? Rinig na rinig yung bubong mga idol. Rinig nyo ba? Solar pang gamit natin, no? Sumasabay din yung plastic ng maingay yung plastic rin eh. Kasi naka-cover siya ng plastic, malikabok kasi mga idol. Kinabayaran ko ng plastic. Total mahina lang naman kasi tayo magpatugtog. Pero kapag lalaksan mo, maingay yung plastic. So, kasi medyo malakas na rin siya kahit naka 9 o'clock dito. Gawa ng crossover. Na doble yung lakas, yung gain. So hindi pa masyadong hindi pa masyadong makakasingaw yung ating subscoop. So ayan din yung bumubuhay sa sa ating sound. Pero may kulang, wala kasi tayong mid. So at least narinig niyo yung tunog ng mid. Pag samasamahin niyo lang yung tunog. So lipat natin to sa mid kasi baka masunog yung Twitter natin kapag tayo. Yan, ito mid natin sa kabila. Ito yung high. So ganun din dito sa isa natin sa bagong gawa natin. Hindi pa natin napipinturahan. Ito yung mid, ito yung high. Play.
So, kung gusto nyo mga idol na hinaan yung ating pwede rin dito sa ating low output. Tapos ito yung mid output. Volume ng mid, volume ng high, volume ng low, volume ng high. Kung gusto nyo lagyan ng high. Pero dahil wala nga tong high dito sa kabila, so dito tayo mag-high, no. Dito ang volume ng high natin. Tapos zero nyo na lang to sa So dapat naka zero rin pala. So hindi ko pa kasi gaanong ginalaw, no. Naka default, lahat nakalagay sa gitna eh. So naka low, yung low zero natin. Tapos kayo bahala na kayo mag-adjust dito kung gusto niyo makalansing o may boses konti. Tapos dito ganun din. So ito ay maganda ko siguro kung mga 140. Yan, tapos ito siguro mga hanggang dito. Yan. Tapos ito yung pinaka gain. Yan. Sa input. So ganoon din dito sa kabila. Yan. Ayun lang naman, simple lang, no. Tapos dito may low cut siya, 40 Hz. Yan. Naka-stereo tayo. Kung gusto niyo i-mono. Pag mono kasi isa lang yung gumagana pero lahat ng sila diyan may output, kumbaga. Mga technique ng para isa lang saksakan yung input, okay na. Ito mono, pag imo-mono natin, meron dito sa likod naka-drawing yung mode. Pag mono 4-way, so kaangat ito nakalubog. Kapag not valid kapag dalawang nakalubog. Okay, kapag dalawang nakaangat naman, ito siya, stereo 3-way. Kapag stereo 2-way, so ito ang nakalubog. Ayan. Mapapansin nyo sa harap, pag imo-mono natin, yan, umiilaw yung dilaw. Ito yung nakalubog. Mono yun. So dahil stereo gamit natin, so iangat natin itong dalawa.